Hello, hello po. Magandang gabi po sa ating mga kaibigan at mga kapatid dyan. Meron po tayong bibigyan ng reaction, isang video po ng isang miyembro ng INC. Before that natin bibigyan ng reaction is, ito papanoorin natin po. Ang Panginoong Hesukristo daw, bugtong Diyos anak. Meron ba nun? Sige nga, latag mo ngayong talata. Puro ka na ng kwento, puro imbento. Latag mo na, para alam din namin. Hello, hello. Yun po ang kaniyang parang isang challenge po na setas na ang Panginoong Hesukristo ay bugtong anak na Diyos. Okay. Meron pa tayong babasahin na version, isang English version, the contemporary English version, John chapter 1 verse 18. So ang Bibliang ito is contemporary English version 1995. So ayon po sa talata, ito po nakasulat. No one has ever seen God. Only the Son who is truly God. Ano daw sabi? The Son is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. No? Nakalagay po sa talata is the only Son who is truly God. Pero ang tanong po niya is merong bang bugtong anak na nakasulat? Ito po. Ati pong gagamitin ang version na Biblia, ang salita ng Diyos, 1998. Ito po ang talata. So, lalagay ko dito. Ito na. Okay. Juan, Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit, ipinakikilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. So, lilinawin ko lang, babasahin ko ulit, wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakikilala siya sa atin ng kanyang bugtong anak na Diyos din. Klaro. Bye-bye. Maayong adlaw kayo na. Okay ang inyong tuang programa sa TV Apolia.Argumento na pinangunahan po ng Dalay Catholic Apology International, Sir RJ Seno. Nauban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So karon na maghatag-tag hamubo lang tawag ining reaksyon concerning aning among silingan nga gitawag og pastor mura og sa kuan pa ba tinuod gitong giingon sa balaang kasulatan nga sa ulahing mga adlaw na ay mga mini nga Kristo nga muanhi aron pagpasalaag sa daghang gitawag og mga karnero. St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24:25. So karon makita nato nga tawag ining kini nga klase nga pastor ambot og daghan ba pud nituo, ambot og grabe na pud no, wala gid sila kahuna-huna ba. Wa sila kahuna-huna ba panang wala lagi gamit ang ilang tarong nga panguna-una. Nakabalo magud sila nga giilad sila. At atoan ning tawag ining paminawon. Di nakamudugay ning kalibutan na. Kinahanglan nimo ko. Kay hako kamuagi una ka kadto sa mahal. Delikado ni ngano man kay implied ni nga giangkon niya nga siya ang Kristo. Remember ang gisulti sa balaang kasulatan klaro man ni kaayo. Diba St. Matthew chapter 24 verse 24-25. Basahon na to mga higala ug mga igsuon. 24-25 siya mag-ingon dinhi. Kay manungha ang mga mini nga propeta, mini nga Mesiyas o mini nga Kristo o mga mini nga propeta, maghimo sila mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kun mahimo pa timan nga gipasidaan ko na
kuna kamo niini. 26, ug kun may muingon kaninyo tan-awa ato siya dapit nga sa awaaw, ayaw kamo pag-adto didto. Ug kung muingon sila tan-awa, nagtago siya diri, ayaw kamo pagtuo niini kay ang anak sa tawo moabot sama sa kilat nga mokilab tadla sa tibuok langit gikan na sidlakan ngadto sa gitawag og kasadpan. So dinhi makita nato nga atong Ginoong Kristo nagpasidaan nga naay mga tawo nga manungha, mangangkon nga sila ang Mesiyas, mangangkon nga sila ang Kristo. Dinhi makita nato nga ingon pa sila nga dili mo makaadtog langit kung dili mo agi, dili mo makaadtog amahan kung dili mo agi kanako. Kinsa man nga pulong, kana nga pulong na sa tuang Ginoong Kristo nga giangkon ni kibuloy. O niya ha, basahon nato ning gitawag og St. John chapter 14 verse 1, same sa iyang term gigamit ha, 14:1-2. Miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kahadlok, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan o daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo, kun dili pakilit tinuod dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan ako didto mag-andam ako og dapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag as ako ato usab kamo. Apan si Tomas pingon kanya, Ginoo, wala kami mahibalo kung unsaon pagpaingon. Busa unsaon manaw pagkatulto sa dalan. Ako, ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuod ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Pulong na sa ato ang Ginoong Jesucristo. Karon gilitok ning kibuloy. Giangko niya nga siya na. So mga higalag, mga igsuon, kini mga membro ni kibuloy, ibantay mo. Giilad mo ani. Unya, siyempre ingon pa siya, kabalo ko, isa katanaon na ko ninyo nga mamatay mo. Nya ikaw di ka mamatay. Di ba? Ang Kristo na matay na banaw, ikaw. Kung saan mo pagkasiguro kapag mamatay ka, mabanaw ba tinuod ka? Ay wala eh. Ang Kristo nga tinuod na matay, gilansang sa krus. Ikaw, kung ikaw ning tawag ining Kristo, kung si Mr. Kibuloy ning Kristo, ano siya kada pwede magpalansang? Continue. Kung ilubong ka 6 feet under the ground, pero imong kalag, una makatog langit, makikita sa anak. Hoy, wala, tawag anang term gihapon na, gisulti na ni San Pablo. Sa tawag ining 1 Tesalonica kapitulo 4 na sugato nato ang tawag ining anak sa atong pagsugat niya daduntan niya dito sa gingarian sa langit, giangko na pud ni Mr. Kibuloy. So kabalo biyata kinsa si Mr. Kibuloy, dili ba gyud ang Kristo? Ang Kristo pag mobalik sumalapas ng Ginoong Kristo sa magkilab kalit lang, dili kay magwali-wali pa, kibrahon lang yung abuloy. Kaya ko ang sinaligan sa kaluwasan ning kalibutan. Unsa po nang sita sa Biblia? Wala na sa Biblia. Nga si Ginoong Kristo naapay gisugo nga tawag ining mag-function sama niya nga function nga taga manluluwas. Wala. Si Kristo lang ang manluluwas ug wala nay lain. Si Kristo lang manluluwas, wala nay lain. Kini nga si Kibuloy piki ni. Kaya ko man ang pultahan sa langit. Di ba? Giangko na po niya. Kinsa man ang pulong na sa ato ang Ginoong Kristo. St. John chapter 10 verse 1 hantod sa gitawag og 9. Siya ang pultahan, ang muagi kaniya may kinabuhing way katapusan. Giangko na po ni Kibuloy. Giilad ra gyud taanin mo ang gitawag og mga tawhana. I am the way, I am the door. Giangko na po, di ba? St. John chapter 10 verse 9 and St. John chapter 14 verse 6 ingon pa si Kristo, I am the way. St. John chapter 10 verse 9 ingon si Kristo, I am the door. Nya giangkon pag Kibuloy. Halak ka. So mga higalag, mga igsuon, di ta pailad ni ining maong gitawag og mga tawhana, kay kung magpailad ta ni ini ang tawag ining mahitabo is yun, matingkagol kita sa impyerno. Ano man tungod kay kining mo ang mga tawhana, mao ni ang mudaldal nato, mao ni ang mubira nato padung dito sa kalayo sa impyerno. Di ba? Ano diha mutuan nila? Ngano man kay ingon pa ni San Pablo, Roma kapitulo 16 versikulo 17, mo ni gisulti ni San Pablo, pahimangno ni San Pablo din nato. Okay? Makita to mga daghang mutuo. Okay, hangyon kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo. Syempre kini mga tawa na unang simbahang Katolika ni abot ni sila mo ni mga tawhan na nagbahin-bahin nato. Pagkaman mosamok sa atong pagtuong nadawat ug mosupak sa pagturon-an nga nadawat ninyo.
Siyempre nadawat ato si Kristo ang dalan, ang kamaton, ang kinabuhi. Nisupak sila kay giangkon niya nga siya kuno ang dalan ug ang putahan. Kay ang magbuhat ni ining mga butanga, ingon pa ni San Pablo, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong mga tiyan. O di ba tanawa nato kay si Mr. Kibuloy, di ba? Ambot lang kumusta na katong investigation sa Senado. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi sa ilang matahum og mga malamatong mga pulong. So mo nang daghang mga mutuog hanuman gilimbungan nila ang mga inosente tungod sa ilang pagkamaayo mga istorya. Matanawa di ba? Kung imo lang pamatio mamuro gi uto-uto ni iyang mga membro. So bantay-bantay ta mga higalag mga igsuon na kay balobet ang demonyo. Isa naragin na nagulat na unsaon ta niya tawag ining paglingla. So man bantay-bantay ta usa lang ang atong Ginoong Jesucristo, wala nay lain. Pag naapay magpaila nga lain, bugos na, fake, iya na sayawa. Okay? So wala pa nakapag-follow sa itong page. I-follow nyo itong mga page RJ Roland Senro II TV, Apolia Punto, Argumento page, and Kuya Apologist TV page. And pwede sa mo mag-send og message sa itong page kung yun. Pwede sa mo mag-send din na og Facebook star sa ato ang gitawag og page. And also, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga ato ang gitawag og mga page, ato mga channels, RJ Roland Senro II TV, Apolia Punto, Argumento, Kuya Apologist TV page, and the Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats, and the super thanks. And yun, sa gustong mutabang, musuporta sa programa, pwede ninyong ipadala ang inyong support tabang pero sa mga account numbers nga nakaroon din sa mga screens kanang daghang information o pwede sa mo mag-message sa tong page kung bayar remittance inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. O katulang una, kininyong ubos nga agad Sir RJ Seno, punti pa rin man kaninyong miingon, Ecclesiam Servire et Fidem, Catholicam Defenderi.